Shabbat Shalom mga kapatid, mga kaibigan. Narito po muli tayo sa ating programang Ilaw ng Mesiyas. At pag-uusapan po natin ngayon ang Parsha Va'et Kanan. Patungkol ito kay sa Tagalog at ako pertaining kay Moses ay nagsumamo sa Panginoon Ang coverage nito ay Deuteronomy chapter 3 verse 23 up to chapter 7 verse 11. So bago po tayo magsimula ay tayo po ay manalangin. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po sa pagkakataong ito na binigay niyo po sa amin upang muli po kaming makapag-aral ng inyong salita patungkol po sa inyong parsha, Parsha Va'et Kanan. At nawa Panginoon ay pagpalain niyo ang inyong salita na maging kalugod-lugod sa inyo at ito po ay makatulong sa amin lahat, maging sa mga tagapakinig namin. Nawa Panginoon ay basbasan niyo po ang inyong salita upang ito po ay manatili sa aming mga puso at isipan. Ibinibigay po namin muli sa inyo ang papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua. Amen. So pag-usapan po natin ngayon ang parsha na to, ito po ay pangalawang parsha ng Deuteronomy, yung una pinag-usapan natin last week yung Devarim. Ngayon naman ay Parsha Va'et Kanan, kung saan si Moses ay nagsumamo sa Panginoon. Yung para sa mga bagong na tagapakinig natin, yung Parsha, yung title ng Parsha, ito po ay kinukuha sa yung first na unique na word doon sa passage na yon Kaya in this case, ito po ay ang unang salita rito ay Va'et Kanan. I pleaded, kumbaga sa English, nagsumamo sa Tagalog. Ito po ay kino-cover niya ang Deuteronomy chapter 3 verse 23 hanggang Deuteronomy chapter 7 verse 11. At makikita po natin dito na ito po ay pinapakita dito na kung saan ay nagsumamo si Moses na gusto niyang pumasok sa lupang pangako, pero siya ay hindi pinayagan ng Panginoon dahil na rin sa kanyang kasalanan at sabi ng Panginoon hindi niya binigyan ng hindi siya nagtiwala maigi sa Panginoon kasi sinabi ng Panginoon nakausapin niya yung bato upang magbigay ito ng tubig. Ngunit ang ginawa niya ay pinalo niya ito ng 2 beses katulad nung una niyang ginawa nung una pa nung unang panahon na kung saan na humihingi rin ng tubig ang mga Israelitas So inutusan siya na paluin niya yung bato twice At ito nga nagbigay ng tubig. Ngayon this time sinabi sa kanya na kausapin mo yung bato. Pero for some reason hindi niya, kasi galit din siguro siya dahil nga makukulit itong mga Israelitas at siguro ayaw rin niya magmukhang tanga siya, nakausap niya yung bato. Pinalo niya lumabas pa rin ang tubig, pero nagalit ang Panginoon sa kanya, sabi niya hindi ka nagtiwala sa akin at dahil dyan ikaw at ang iyong kapatid na si Aaron na hindi kayo makakapasok sa lupang pangako Kaya ito po dapat talaga pag may utos ang Panginoon sa atin, kahit gaano pa ito ka ridiculous o tingin natin ridiculous, dapat sinusunod po natin ito. Anyway, ito po dito makikita natin si Moses nga ay humingi nagpetisyon sa Panginoon na pumasok siya. Sabi ng Panginoon, wag na natin pag-usapan 'to, wag mo nang ipilit kasi hindi pwede. So makikita yan sa Deuteronomy chapter 3 verse 23 hanggang chapter 4 verse 4, yung portion na yun Tapos yung proof of wisdom makikita natin dito sa Deuteronomy chapter 4 verse 5 to 40. Ano yung prueba ng karunungan Makikita rin natin dito ang protection sa mga sa persecution Deuteronomy chapter 4 verse 41 to 49. Tapos dito prinoklama ang Ten Commandments, inulit Makikita natin to sa Deuteronomy chapter 5 verse 1 to 22. So inulit po ito, ibig sabihin importante kasi makikita po natin yan na
kapag inuulit sa Biblia ang utos, ito ay napaka-importante. At kung ilang beses ito inulit, ganun talaga siya pinapahalagahan ng Panginoon, ano? Tapos ang pang number 5, pinakita rito, sinabi ni Moses na may personal encounter ang mga tao sa Panginoon, ano? Deuteronomy chapter 5 verse 23 to chapter 6 verse 3. Tapos mga verses na mahalaga sa ano, no? Actually ito yung greatest commandment andi dito eh, yung Deuteronomy 6:4 to 25, yung mga importanteng commandments, ano? Tsaka yung mga tao, na sila ay bakit naging chosen people ang mga Israelitas, ano? Deuteronomy chapter 7 verse 1 to 11. So ang parsya po natin, ito po ay yung buong Torah o yung 5 books of Moses ay dinivide ito sa buong taon para babasahin, ano? Kaya lahat ng mga Hudyo, lahat ng mga Messianic, sabay-sabayan. Mula nung unang panahon pa, tuwing tuwing Shabbat, yung linggo yung buong week na yon ng Shabbat, ano, ay pare-parehong pinag-aaralan ng bawat isa, no? Hindi iba-iba. Unlike po doon sa kinagisda natin sa Kristyanismo na kung saan kanya-kanya ang lesson, ano? Sa ano po, sa mga Hudyo at pati na rin sa mga Messianic, ano, ang pag-aaral po ay isa, sabay-sabay po nag-aaral kahit saang parte ng mundo, maski nasa Israel o nasa Amerika o nasa Canada o nasa Pilipinas o nasa kung saang mang ibayo, no? Iisa lang pinag-aaralan. So ito yung parsya. So ngayon, ito nga tayo, parsya Va'et Hanan, o si Moses ay nagsumamo sa Panginoon. So makikita natin dito tapos itong parsya, by the way, ay dinidivide pa ito sa 7 pagbabasa o 7 readings, ano? May first reading, second reading, third reading, fourth reading, fifth reading, sixth and seventh. Naka-divide yan, no? So merong portion bawat araw. Pero dahil nga ang programa natin ay minsan lang sa tuwing Shabbat lang, sabay-sabay nating pag-aaralan ang parsya, no? So para ano natin, maunawaan, ano? At after ng programa, pwede natin balikan kasi naka-post naman po ito sa ano, no, sa Wow Smile Radio at sa ano rin sa Light of Messiah Sorsogon Ministries, ano, pati sa Light of Messiah Ministries Canada. So ang una natin makikita dito sa unang pagbabasa, unang reading, ano, na ino-cover niya ang Deuteronomy chapter 3 verse 23 hanggang chapter 4 verse 4. Makikita natin dito na binasa natin na si Moses ay nagsumamo sa Panginoon, na kung maaari ay pwede niyang makita ang kabilang ano, no, sa kabilang side ng Jordan River. Pero ang Panginoon ay nainis, no? At ayaw niyang makinig sa Panginoon. So makikita natin dito na kapag kasinuway natin ang Panginoon naiinis din. Kasi minsan akala natin ng Panginoon parang ano lang eh, laging okay, laging parang laging ano lang, laging okay lang sa atin, ano. Pag gusto natin, pag nagsisi tayo or whatever, kung ano man, go lang ng go, parang gano'n, ano. Pero makikita natin dito si Moses mismo, na kung saan ay talagang mahal na mahal siya ng Panginoon, na ano rin dumating sa point na ayaw na siya pakinggan ng Panginoon. Sabi niya, tigilan mo na ito kasi hindi talaga pwede. Hindi magbabago ang isip ng Panginoon, ano? Kaya ang ginawa nila sa kanya, pinakyat siya sa tuktok ng bundok, pinakita sa kanya, yan na ibibigay. Kaya hindi siya, tas doon na siya namatay, ano? Pero si Moses, malaman natin sa New Testament, ano, after 1,500 years ay nakabalik siya. Nakatungtong din siya pero espiritu na lang siya, o kaluluwa na lang, ano. Kasama niya si Elijah at ang Panginoong Yeshua sa Mountain of Transfiguration. So nakarating din siya pero matagal na delay. So ito po ay isang warning din sa atin
na tayo po kung kapag hindi po natin sinunod ang Panginoon or may mga utos ang Panginoon na parang hindi parang gagawin ko ba yan? Parang iba na lang gagawin ko. Di ba? Parang ganun eh. Hindi po nalulugod ang Panginoon sa ganun. At um, minsan ay nawawala yung blessing. Dahil bawat po ano no, bawat utos ng Panginoon may corresponding blessing. Um, kaya maging ano po tayo, maging wari tayo. No? Kasi sabi nga ng Panginoong Yeshua mismo sa Matthew chapter 7 verse 19, sabi niya, kapag kung sino man ang sumuway sa maliit na utos ko at itinuro sa iba ay siya itatawaging pinaka maliit sa kaharian ng Panginoon. Pero po ito hindi po ito position ano yung figure of speech po ito na kung saan kasi walang created thing. So walang nailikha na hindi pagmamay-ari ng Panginoon. Ang impyerno po ay hindi pag-aari ni Satanas. Hindi yan pag-aari ng diablo, no? Pag-aari lahat ng Panginoon yan. So ang greatest is definitely yung kung nasaan ng Panginoon natin, ang langit ano. Ang least yan yung impyerno. Kaya wag po natin babaliwalain, no? Maliit lang na commandment yung binigay kay Moses. Sabi ni Moses kausapin mo yung bato. O, yun lang, maliit na commandment lang yun eh. Pinalo niya. Pero doon pa siya nadali. Kaya maging careful po tayo no sa mga commandments ano. Um, so pero ang paniniwala ni Moses na naparusahan siya dahil sa disobedience ng mga tao. Pero very clear doon sa writing na yung disobedience niya. Kaya siya na-disqualify. Pero dahil nga yung mga tao rin, parang na-push na rin lang din siya eh. Parang dahil sa pagsuway ng mga tao, parang naging cranky na si Moses, parang napagod na rin. Napagod na yung mama, no? Yung matanda na rin siya, napagod na siya. Kaya napalo niya yung bato. Ngayon, siya tuloy napalo. Hindi tuloy siya nakarating. Ano? So, anyway, yan po ay paalala sa atin. No? Tapos, sinabihan din niya ang mga Israelitas na sumunod sa mga kautusan ng Panginoon. At huwag magdagdag o magbawas ng kahit ano sa utos ng Panginoon. Ano? Para magawa natin yung mga commandments. Kasi pag nagdagdag tayo, ay malamang hindi natin magagawa. No? O pag nagbawas tayo, lalong hindi natin nagawa kasi nawala nga, binawasan natin eh. Kapag inalis natin, sinabi natin na, hindi na dapat Shabbat, no? Ay mahirap yan. O itong mga pagkain na ipinagbabawal sa Leviticus 11, wala na yan. So nagbabawas po tayo. At hindi po kalugod-lugod sa Panginoon yun, ano? Ang sinasabi niya rito ay dapat daw sundin natin ang mga utos ng Panginoon, huwag magdagdag at huwag magbawas. So, yan ang malinaw, ano? Ngayon, ano naman yung proof of wisdom, ano? Ito yung sa pangalawang reading ng parsya na to, no? Na ang coverage ay Deuteronomy chapter 4, verse 5 to verse 40 na kung saan ay prinisenta ni Moses ang kanyang kagustuhan na dapat i-observe o dapat sundin ang Torah, lahat ng kautusan nito, lahat ng mga precepts, lahat ng mga utos, lahat ng mga commandments, pati yung mga paghuhusga sa Torah ay dapat daw ay tayo ay sundin natin to faithfully, para maipakita natin sa ibang tao na tayo ay marunong or makikita ng ibang tao na tayo ay wise. Kaya natin sinusunod. Kasi makikita mo ang diferensya kapag inaral mo talaga ang mga kautusan ng Panginoon. Napakaganda niya eh. Ibang-iba sa mindset ng mga tao, iba-iba sa mga batas ng tao.
Isa po dito sa halimbawa, no? Yung law of restitution, for example, no? Ibig sabihin, kapag nagkamali ka, dapat ibabalik mo yon sa kapwa mo, no? For example, kapag ikaw ay hindi mo ibinalik ang yung ano yung yung pera halimbawa na inutang mo, halimbawa na lang po, no, ayon sa Torah, dapat yan pag binalik mo may interest na yan, 20%. So kung umiram ka na 1,000, hindi mo binayaran, pag sinoli mo yon, magiging 1,2. Kaya po nare-restore ang fellowship ng kapatiran. Kasi nangyayari po, natuturuan po tayo na patawarin na lang, no? Kaya yung mga may sala, paulit-ulit, no? Pero kapag tayo po ay nagkamali, dapat po pagbayaran natin. Tama naman na patawarin tayo ng kapwa natin. Hindi naman po natin tinuturo na huwag magpatawad, ano? Pero itinuturo rin po natin sa nagkasala na dapat may restitution. Kapag naman po ninakaw mo, no? Tapos nagbagong buhay ka na, 4 times po na ibabalik mo yon. 4 times. Kaya si Zacchaeus, nung nakita niya ang Panginoong Yeshua, no? Sabi niya, ibibigay niya ang kalahati ng kanyang kayamanan sa mga mahirap, at kung meron siyang niloko, ibibigay niya ng 4 na beses. Kasi po ito po ay utos sa Torah ito. Kaya sabi ng Panginoon, ngayon sabi niya ang kaligtasan ay pumasok sa bahayan ni Zacchaeus, no? Kasi anak din siya ni Abraham, no? Ibig sabihin nito, ginagawa niya yung gawain ni Abraham. So, kaya maski sa kunwari sa may alitan ang ano, no, ang kapatiran or something, o may masama na loob, kapag yung isa ay nagbago, no, at isinoli niya 4 na beses doon sa naanuhan niya, na damage niya o na kuhanan niya, no, di po ba pag binigay sa iyo ng 4 times yun, di ka ba ma-restore ang fellowship nyo talaga, di ba? May yung napatawad mo na, malilimutan mo pa lahat ng ng nangyari, kasi pinagbayaran, talagang nagsisisi yung tao. So alam mo na hindi na siya uulit. So kasi ganun 4 times, di ba? Pero pag hindi daw natin ginawa yon, sabi ng Biblia, 7 times kukunin ng Panginoon. Kaya yung mga nangloloko, yung mga nagnanakaw, hindi naman nila hindi naman, kaya hindi sila yumayaman, no? Hindi naman nila ikinayayaman yung kasi ibinabawi rin ng Panginoon 7 beses. Kaya wag po tayo mag-alala, no? Sa mga, kung may mga nandudugas, ipanalangin na lang natin sila, patawarin, pero at the same time, tinuturo rin po natin, kasi kawawa naman sila, dahil pag hindi nila sinoli yon ng 4 times, ay 7 doble na kukunin ng Panginoon ito, no? So, mas nakakatakot po, no? Kaya wag po natin babaliwalain, ano? So, ito po yung prueba ng karunungan, sa Biblia. Marami pa pong iba. Katulad ng mga paano natin makikipag-deal sa tao. Dapat hindi tayo nandaraya, hindi tayo nag-aano ng mga weights, yung timbang dapat hindi natin binabawasan, mga ganon. Maraming turo ang Torah na talagang maganda, no? Igalang daw natin ang ating mga magulang, igalang natin ang mga matatanda at mga marurunong, gayahin daw natin ang mga mabubuting gawa ng Panginoon mismo. So mga ganon. So marami pang iba po, ano. So sinasabi niya rito na kapag ginagawa natin ang mga kautusan ng Torah, ay nagmumukha tayong iba. Parang kasi yung iba maghihigante o mandudugas or manluloko or you know, pero tayo hindi po tayo ganoon, no?
So, yung mga tinuturo ng Panginoon sa kanyang Torah, pag in-apply natin sa buhay natin at ginawa po natin 'to, ang tingin sa atin ng ibang tao iba. At kaya tayo umaasenso kapag ginawa natin, hindi po tayo umaasenso dahil nagbibigay tayo ng tithes and offerings. Sorry po, no? Na-discuss ko na po ito dati, pero tayo po ay umaasenso dahil tayo po ay sumusunod sa mga kautusan ng Panginoon. So, paano tayo aasenso? Kasi po, maliban po sa blessing ng Panginoon, ano? Ang blessing talaga ng Panginoon. Pero pag nakita ng ibang tao na tayo ay nakikipag-deal sa kapwa natin tao ng maayos, straightforward, walang ano, hindi tayo nanloloko, maaasahan tayo, hindi tayo ano, no? Hindi tayo katulad ng iba. Sa atin sila makikipag-deal. So marami tayong dealings. Marami tayong negosyo, marami tayong kliyente, marami tayong customers. Kasi parehas tayo. Sino ba naman gusto makipag-deal sa mga mandurugas, di ba? Pero kapag nalaman ng isang tao na ito'y mabuting tao ito, sa atin na sila makikipag-deal. Kaya marami po tayong, ah, kaya tayo umaasenso dahil po dito, no? At nagmumukha tayong wise, no? Sa harap ng maraming tao. Ngayon, ito rin ay sa Deuteronomy, ang pangatlong reading, ano? Sa Deuteronomy chapter 4, verse 41 to 49, ah, nagbigay ang Biblia ng protection sa mga mang-uusig, ano? Naglagay si Moses ng tatlong city of refuge sa east side ng Jordan para dun sa mga nakapatay ng hindi sinasadya. Hindi yung murderer, no? Kundi yung nakapatay. Minsan, syempre, gustong gumanti rin ng kapatid o kamag-anak na napatay mo eh. Pero pag ang utos doon, pag pumunta siya sa city of refuge, ay hindi siya magagalaw doon hanggang buhay ang uh, high priest, ano? So, makikita po natin dito na napaka-fair ng Panginoon. Kasi alba, sa self-defense, bigla kang hinahataw nung ano, nagalit siya, hinahataw mo, na salo mo, tapos naibalik mo, na self-defense, na aksidente mo yung tao na gustong, gusto kang, o gusto kang saktan o whatever. So, pwede siyang tumakbo doon sa city of refuge na tinatawag. Ngayon, sabi ng Panginoon, habang ando doon siya sa loob, hindi siya maaano at hindi siya dapat paghigantihan doon. Pero pag lumabas siya at napatay siya ng naghihiganting kamag-anak, kasalanan niya 'yon. So, ang City of Refuge po ay parang representation din po yan ng ating kalagayan sa ating Panginoong Yeshua, no? Na kung saan ay siya ang ating refuge, no? Siya yung doon tayo sa kanya nagtatago. Mga kasalanan natin, may humahabol sa atin ng diablo, no? At gusto tayong i-accuse. Sabi ng Panginoon, na accuser ang diablo, no? Saka tinawag din niyang roaring lion na ang ginagawa lang ay to kill, steal, and destroy. No? Pumatay, magnakaw, at manira. Yan ang trabaho ng kalaban. Ano? Ngayon, habang nandoon tayo sa loob ng City of Refuge, huwag tayong lalabas doon habang buhay ang high priest natin. Ano? Yung high priest natin po si Yeshua, hindi naman po namamatay ang high priest natin. So, ibig sabihin, dapat huwag tayong aalis doon magpakailan pa man, no? Sa City of Refuge. Pero pag lumabas tayo, ay kasalanan natin yon. Pag tayo ay naabutan ng diablo, no? So, kaya inuutusan po tayo na huwag tayong lalabas. Huwag tayong lalabas o susuway sa utos ng Panginoon. Kasi ang kautusan ng Panginoon, yan din po ang ating proteksyon, ano? Kapag tayo ay lumabas doon, ay talagang tatamaan tayo ng kalaban, no? So, ang pang-apat na reading dito, no, ay ito yung Ten Commandments. So, yung Ten Commandments, ano? So, inulit ito. Ang Ten Commandments, unang inilathala ito sa Exodus chapter 20. Na kung saan ay sinulat mismo ng Panginoon sa kanyang kamay, no, sa bato.
Kaya ito po ay meron po tayong kasabihan na pag sinulat sa bato ay hindi pwedeng mabago. So yan po kasama po, yan 10 commandments po, ay yan lang po ang commandments na nakasulat sa bato. Although lahat naman ng commandments sa Panginoon ay hindi talaga magbabago. Eh lalo na yung nakasulat sa bato. So talagang hindi hindi na nga nagbabago yung hindi nakasulat sa bato, ay how much more yung nakasulat sa bato. So kaya makikita natin dito na talagang importante na wag gagawin, ano. So ang unang-unang commandment, sabi niya, ako ang inyong Panginoon na nagligtas sa inyo, nagdala sa inyo galing sa Ehipto, sabi niya. At huwag kayong dapat wala daw tayong huwag kayong magkaroon ng ibang Diyos-Diyosan, sabi niya. Ah, sa harap niya, no? Dapat wala daw tayong ibang Panginoon na sasambahin maliban siya sa kanya. Yun ang unang commandment, ano? Kaya makikita natin dito, nagpakilala siya. Ako yung Panginoon na nagdala sa inyo ah, sa palabas ng Ehipto, no? So nagpakilala siya. Tapos ang pangalawang kautusan niya, sabi niya, wag kayong gagawa ng kahit anong imahe na kamukha ng mga nasa langit, nasa lupa, o maski nasa ilalim ng lupa. Huwag ninyong luluhuran at sasambahin ang mga ito at paglilingkuran. Ah, dahil ako ay siloso na Panginoon. Ano? Siloso daw siya. Oo. Talagang paparurusahan daw niya ang mga kasalanan na hanggang 3 hanggang 4 na henerasyon. Sabi niya, parurusahan niya. Pero sabi niya, magbibigay naman siya ng grace and mercy, no? Ah, sa mga taong sumusunod sa kanya at nagmamahal sa kanya hanggang libong henerasyon, o sa libo-libong mga tao, henerasyon, ano, na nagmamahal sa kanya. So, ano yun eh, talagang ano, kaya meron po ano, no, meron po mga tao na parang medyo parang malas sa buhay for some reason, ano. Maari rin siguro ito'y kadahilanan ng mga kasalanan ng kanilang amain, ano, ng mga ninuno nila. So, ang dapat pong gawin diyan ay dapat mag-repent, no? Dapat magsisi sa kasalanan at talagang ano, lumapit tayo sa Panginoon para mawala po yung curse na 'yon, ano. Kasi pag nangyari 'yon, mula po sa atin hanggang sa mga anak natin at kapwa-apuhan, sila naman ay mamahalin ng Panginoon, provided na sumusunod din sila sa mga utos ng Panginoon. Kaya minamahal ang mga anak-anakan ng mga kaanak-anakan ng mga masunurin, kasi isa po sa mga commandments, ano, na part din ng parsya na to, ay dapat daw ituruan natin turuan daw natin maigi ang ating mga anak patungkol sa tamang pamamaraan, no? Patungkol sa Torah, no? Kaya kapag sumusunod tayo, tinuro natin sa mga anak natin to, at ginawa rin nila, isinabuhay nila, tapos itinuro rin sa mga anak nila. So yung henerasyon po na yun, generation after generation, ay lagi pong ah, nasa favor ng Panginoon. Kaya hindi po tayo at sila, hindi sila mawawalay. No? So ganun po ang inutos ng Panginoon. So yun yung pangalawang utos, ano? Ang pangatlong utos, sabi niya, huwag niyong dadalhin ang pangalan ng Panginoon sa mga walang kwenta. Mga walang kwenta. Minsan may mga debate patungkol sa paano ipopronounce ang pangalan. Yung, nagiging ano na yung hindi na nagiging parang in vain ano na kasi marami pinagdidebatehan na hindi na, instead na ang ituro ay pagsunod sa mga kautusan ng Panginoon, ay nagiging pagalingan na sinong mas tama, sinong mali, ganun, ano. Hindi po nalulugod ng Panginoon na ganyan, na or another no another way naman, ang extreme naman, yung minsan sinasama sa mura ang pangalan ng Panginoon. Masama din po yun, ano? Or nagiging expression. Masama din po yun. Pangatlong commandment po yan. Sabi niya, huwag daw natin dadalhin ang pangalan ng ating Panginoon sa mga walang kwenta, in vain. Thou shalt not bring the name of the Lord in vain. No? Tapos ang pang-apat,
na kautusan na nakasulat sa bato, no? Na inulit din dito sa Deuteronomy chapter 5 verse 1 to 22. Sabi doon, alalahanin niyo ang Shabbat at ito'y gawin yung holy, no? Ibig sabihin ng holy po ay ito dapat ay naiiba sa ibang araw. Hindi dapat special ito. Hindi ito nagbabago. Kaya yung mga iba nating mga kapatiran, nag-iba ng araw naging linggo. Dahil na rin sa tradisyon, ano? So, wala naman tayo against sa kanila. Pero nire-remind po natin na ang inuutos ng Panginoon ay ang Shabbat. Ngayon, meron namang mga iba na nagsasabi na, nakalimutan na ang Shabbat, iba na, hindi na alam po anong araw. Mali po yun. Kasi po ang Panginoon ay lagi nag-iiwan ng remnant niya para walang rason na makalimutan. After all, 7 araw lang yan. Tsaka kung makikilala nyo po mga Hudyo, napaka-importante sa kanila ang Shabbat. Talagang kamatayan na. Yung Shabbat nila talagang panindigan lang. Tsaka 7 araw lang after pang every 7 days. Doon sineselebrate nila. So, habang may Hudyo, hindi pwedeng malimutan ang Shabbat. No? Ano po? So, kaya hindi po valid yung argumento ng mga iba na nawala na. Pangalawa, yung mga ibang tao, yung secular, yung mundo, nire-record nila yan eh. May record tayo, may history tayo eh. Lalo na mula nung first century, even before that, hanggang ngayon, may mga writings eh. Tsaka sa kalendaryo mismo natin, ang linggo, laging unang araw yan. Ang Sabado, laging pang-7 araw yan. Hindi pwedeng magkamali. So, dalawa ang witness natin yan, ang secular, tsaka ang mga Jew. So, they both agree. Kaya yung iba, kung gusto mong, kung gusto niyo pong magtipon-tipon ng linggo, nasa sa inyo po yan. Pero wag niyo rin kalimutan ang Shabbat. Yan ang inutos niya na remember the Sabbath and keep it holy. No? 6 days you shall work. Ang 6 na araw na tayo magtrabaho at 7 araw dapat tayo ay mamahinga. So, yun ang utos. Ano? Ang sunod na inutos ay dapat igalang daw natin o i-honor natin. Hindi lang basta igalang kasi ang galang respect eh. Bigyan natin ng honor ang ating mga magulang para daw tayo ay mabuhay ng matagal. No? So ang pagbigay po ng honor sa magulang, hindi lang po ito paggalang. Opo, ganun. Part yan. Maganda yan kasi natutuwa na o-honor yung magulang pag ganun. No? Pero ang another way pag-honor ng magulang ay kapag nagsisikap tayo maigi. Nagkakaroon tayo ng actual na honor. So, ang proud din sa atin ng magulang natin na malayo ang nararating natin, na nag-aaral tayo maigi, na yung pinaghirapan nila ay may pinatutunguhan. So, kaya tayo nabubuhay na matagal kasi hindi tayo ikinahihiya ng magulang natin, kundi proud sila sa atin. Yun, ano? Gawin natin proud sila. Pero ang pinaka-greatest talaga na ikalulugod ng magulang ay kung sumusunod po tayo sa kautusan ng Panginoon. Dahil wala pong magulang ang magagalit o hindi malulugod kapag ang kanila pong mga anak ay masunurin sa kautusan ng Panginoon, na kung saan ay napakabuti nila sa kapwa-tao nila at sila ay masunurin sa utos ng Panginoon. So, walang magulang ang hindi magiging ma-honor sa ganun, ano? Tapos, dahil nga sumusunod sila sa utos ng Panginoon, ng mga kabataan, o sumusunod tayo sa utos ng Panginoon, tayo rin po ay nagiging successful. Kaya, ayun nga po sa sa Joshua 1:8, ano? Alam natin ito, sabi ni Joshua dito, no? Do not let this book of law depart from your mouth. Huwag daw natin hayaan itong Torah o itong book of law ay na mawala sa ating mga pananalita, sa ating bibig. Kundi i-meditate daw natin to day and night. Dapat nag-meditate tayo day and night ng Torah para daw maging careful tayo na gawin ang bawat isang kautusan, that we will be careful to do everything written in it. So, maging tayo, talagang careful, no?
Tapos, ang kasunod doon, para daw maging prosperous and successful tayo, para daw tayo yumaman at maging successful sa buhay. Kasi katulad nga po na sabi ko, kapag maayos po tayo makipag-deal sa kapwa natin, ang kapwa po natin gusto makipag-deal sa atin at lahat gusto makipag-deal sa atin. So dadami talaga ang ating mga kliyente, ang ating mga customers, dadami, referral yan eh. Dahil lahat gusto makipag-deal sa atin dahil maayos tayo magtrabaho, masipag tayo dahil sumusunod tayo sa utos ng Panginoon. Ayon din yan sa sa Psalms 1, 1 to 3. Ando doon din yan eh. Um, Sinasabi din doon na parang ano tayo eh. Uh, hi- uh, um, Talagang laging successful tayo sa ating mga ginagawa. No? Sabi doon na uh, sabi niya, blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked or sit in the seat of the mockers or stand in the way of the sinners, but his delight is in the law of the Lord. Yung kagustuhan daw, yung delight daw niya nasa law of the Lord. And on his law, he meditates day and night. And he is like a tree planted in the streams of water that yield its fruit in every season. Its leaf does not wither, and whatever he does, he prospers. Kahit anong gawin niya, nagiging matagumpay siya. Kasi ano dun eh, parehas, masipag, talagang focus, hindi walang duga sa katawan, walang duga sa pag-iisip. Talagang ano siya eh, talagang ginagawa niya para sa Panginoon. Imposibleng hindi magtagumpayan. Imposibleng hindi magtagumpay ang isang tao na sumusunod sa utos ng Panginoon. Okay po? Tapos, isang commandment, of course, yung thou shalt not kill, alam natin yun. Ano? Pero actually po, ang utos talaga doon, uh, thou shalt not murder. Sa Hebrew word, murder talaga yung ano. Hindi lang basta nakapatay ka, kundi dapat yung talagang parang pinagplanuhan mo. Wag daw nating gagawin yun. Uh, Kaya nga yung mga nakapatay ng hindi sinasadya, may city of refuge, hindi naman sila condemned eh. No? Pero kapag ikaw ay nag-murder, ibig sabihin may galit ka sa kapwa mo tapos pinatay mo siya. Ayun, murder yun. Pero ayon din sa Panginoon, ano, Panginoong Yeshua, sabi niya kapag daw tayo nagkimkim ng galit sa kapwa natin, talagang nagkaroon tayo ng galit, eh para na rin tayo nagkasalan ng murder, sabi niya. Yun ang equivalent nun. Kaya wag po tayo magtanim ng galit. Utos din po sa Torah yan actually. Meron po tayong mga nakaraang lessons na pinag-aralan natin yung buong 613 commandments, ano? Nasa ano rin po yan, nasa uh, uh, pinost po natin yan sa Light of Messiah Source of God Ministries, ano? Kasama natin si Sister Deb. Um, Ngayon, another na utos ay thou shalt not commit adultery. So yan, ano yan, straightforward yan. Uh, Tapos ang kasunod yung thou shalt not steal, ano? Medyo medyo lihis na din ng konti yung ano na yun, no? Hindi exact kasi parang ang dating eh paano kung ballpen lang ninakaw? O kaparehas ba yan ng nakaw ng bilyon-bilyon, di ba? Okay, nakaw pareho yun. Eh di, ang ginagawa na iba, ganun din naman, dilakihan ko na. Pareho rin ng kasalanan, di ba? Pero mali po yun. No? Kasi po medyo mali ng konti yung translation. Ano? Hindi dapat ganun. No? Ang nakalagay po ron, ang ibig sabihin sa Hebrew, sa ano, thou shalt not deceive for gain. Ang ibig po sabihin nun. Ang ibig sabihin po nun, wag daw tayong manloko para kumita. Alam mo yung mga budol-budol tsaka mga scammers, yan po yun. Kasi ang nakaw na hindi mo alam, ay, nanakawan ka. Pero yung ninakawan ka ng harap-harapan, ay talaga naman, di ba? Talagang medyo masaklap talaga. Bino mo at ikaw pa nagkusang nagbigay. Kasi nga naloko ka nga eh. Pero may masamang intention na sila, no? Yung mga mga pyramiding scheme, mga budol-budol, mga illegal recruiter. Naku po, yan po yung mga naku po, talagang galit na galit ang Panginoon diyan. Akalain mo yung mga illegal recruiters na uh, pinaasa nila yung tao na makakalis tapos hindi naman.
Tapos naibenta na lahat ng kalabaw, lahat ng ano para lang maka-abroad sana pero wala naman pala. Ito po ay hindi po kalugod-lugod sa Panginoon yan. Ako, talagang galit ang Panginoon sa ganun, ano. So, ang sa Ten Commandments mo nakalagay doon, dapat hindi thou shalt not steal, kundi thou shalt not deceive for gain. Ganyan din po yung mga manloloko, wag po tayong ganun, ano. Tapos ang kasunod nito ay thou shalt not bear false witness against your neighbor. Yun ang sabi ron, no? Wag daw tayo magdadala ng maling pag-akusa. Ganun na rin po yung mga fake news, ganun din po yan, ano? Pinagbabawal din po yan. Pag mali ang kasinungalingan, yung ano mo, libelous or ang mga anything na mali, hindi ka sigurado. Pag hindi ka sigurado, wag mo na lang sabihin. Kasi pag sinabi mo tapos mali, naakusahan yung kapwa mo, ay talaga naman, ang balik sa iyo ng Panginoon yan. So, medyo malupit po yun. So, wag daw natin gagawin yun. At higit sa lahat, wag daw tayong magkubet, ano? Ng neighbor's house, neighbor's wife, yung mga ari-arian niya. Ang pagkubet po, ito po yung ganito. Um, um, yung parang inaano mo, pinagnanasaan mo sa kapwa mo. Yung neighbor po kasi ganito po yun, ano. Hindi lang po yan basta na parang kapitbahay mo lang, ano. Kasi tinanong po si Yeshua kung sino yung neighbor, no? Who is our neighbor? Tanong sa kanya. So nagbigay siya ng istorya. Sinagot niya ito sa pamamagitan ng istorya. Nasabi niya, yun nga, may isang tao na naglalakad, tapos papunta siyang Jerusalem, tapos bigla siyang ginulpi. Tapos ninakawan siya, tapos halos mamatay-matay siya, no? Tapos may dumaan na pare, tapos umiwas. Tapos may dumaan na Levite, umiwas. Pero may dumating na Samaritan, tinulungan siya, inayos siya, inaruga siya, nilagay siya sa inn, sa motel, tapos inasikaso siya. Tapos nung umalis siya, nag-iwan siya ng pera doon sa innkeeper. Tapos sabi niya, pakiasikaso mo na lang ito kasi hindi ko naman kakilala yan. Pero sabi niya, pag kulang pa yung pera, pagbalik ko, babayaran kita, sabi niya. So, ang good neighbor po dito, yung Samaritan. Kasi ang Hudyo sa Samaritan, actually, medyo hindi sila vibes eh. Kaya actually ang tingin ng mga Hudyo sa mga Samaritan mababa. So pero kaya nga sabi sa madaling salita, magkaaway sila, no? Sabi ng Panginoon, dapat daw mahalin natin ang ating mga kaaway. Iyon din po example nun. Pero yung neighbor po dito, hindi po ito kapitbahay natin o kung sino lang. Kung ito po ay yung mga nangangailangan na tao. Kaya isa pong example dito kapag yung mga nagsasanla, for example. Alam mo tapos maganda yung property, maganda yung bagay, maganda yung whatever. Yung pinagnanasaan na kung gusto mong sana hindi nila marimat, sana marimata, mga ganun. No? Wag po daw tayong ganun, sabi ng Panginoon. Saka kung bili natin ng fair and square na market price. Kasi gipit na nga yung tao eh. Gusto mo pang maka-discount, di ba? Wag po daw ganun. Kasi hindi naman natin ikaka-asenso yung nakatipid tayo nakachamba tayo ng good deal. Pero yung pinagbilan naman po natin, gipit na nga, binarat mo pa. So wag daw po ganun, ano. So ito nga po yung kagandahan ng Torah kasi tinuturo po sa atin ang paano maging pareha sa kapwa natin. So ang neighbor po, tinuturo ni Yeshua ay yung mga nangangailangan. Hindi lang po basta kapitbahay o kung sino mang tao. Kung hindi, ito po yung mga tao na nangangailangan, ano. So yan po yung Ten Commandments, ano, na ano natin. Tapos sinabi rin po dito na encounter sa fifth reading, ano, Deuteronomy 5:23 hanggang chapter 6 verse 3. Sinabi ni Moses na na-encounter ng mga Israelitas ang presensya ng Panginoon. Narinig nila ang boses eh. Narinig nila sa clouds, sa pillar of fire, sa pillar of clouds. Doon, natakot sila. So may encounter sila with God, ano. Tayo rin po, ano, bilang mananampalataya, one way or another, nagkaroon tayo ng encounter sa Panginoon, no? Na kung saan nakilala natin siya, no? Tapos unti-unti natin siyang nakikilala habang binabasa natin
ang kanyang mga salita, no? Ngayon, sa sixth reading, makikita natin dito yung mga prominenteng mga passage, no? At dito, no, sa Deuteronomy chapter 6 verse 4 to 25, andi dito po actually ang greatest commandment, no? Ah, ang alam lang kasi natin na greatest commandment, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your might. Yan lang ang alam natin, no? Tapos love others as you love yourself. So which is tama naman. Pero meron pong kabuuan yan. Actually, sa ibang sa ibang sa I think sa Book of Mark o Book of Luke, kumpleto ang binanggit niya. Sa tinanong siya, what is the greatest commandment? Sabi niya, Hear, O Israel, the Lord your God, the Lord is one. And then love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your might. Tapos, and the second greatest commandment is love others as you love yourself. So, doon. Pero nabanggit po dito yung Shema. Nabanggit po dito yung Hear, O Israel, the Lord your God, the Lord is one. Kasama po yan sa greatest commandment kasi declaration po yan na ang Panginoon ay iisa. Pero hindi siya nag-iisa. Sila ay iisa. So, Father, patungkol po ito sa Ama, patungkol po ito sa Anak. Na kung saan sabi ng Panginoong Yeshua, ang Panginoong Ama at siya na anak ay iisa. Hindi iisang tao, kundi sila ay united. Kasi po ang ginamit po na Hebrew word dito ay echad. So sabi po dito, Shema Yisrael, Adonai Eloheinu Adonai Echad. Yung word po na echad, ang ibig po sabihin nun ay united. One din siya pero yung united, unity. Kasi ang Hebrew word po sa nag-iisa, yung single piece o single person, yakid. Hindi po sinabi dito na Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Yakid. Hindi po yakid ang sinabi. Ang yakid po ay isang piraso, isang tao. Ang sinabi po echad, meaning united. They are one. Kaya mababanggit dito tatlo Adonai, Eloheinu, Adonai. So, tatlo, no? Kaya may mga ibang mga experts o theologians na sasabi nila, ito yung Trinity. Although walang word na Trinity kasi sa Bible, it's a doctrine na dinevelop ng Christianity along the way, no? After na nung second, third centuries, So pero hindi po ito, wala kayong mababasang Trinity sa New Testament o maski sa Bible, sa anywhere in the Bible. Pero may Father and Son. And definitely the Holy Spirit is a person. So we'll leave it at that, no? Yun ang no? The Spirit of God is the Spirit of Yeshua, and the Spirit of God is the Spirit of the Father. Yan yun Pero may Father sa may Son. Kaya nananalangin si Yeshua sa kanyang Ama. So, doon siya sa earth. Nung nakapako sa krus, sabi niya, Eli, Eli, lama sabachthani. Sabi niya, my God, why have you forsaken me? Tapos sinabi rin niya, Father, forgive them for they did not know what they're doing. So may kinakausap niya ang kanyang Ama. So, na ama nating lahat, So ngayon, makikita natin dito na ang greatest commandment actually, hindi naman kasi sinusulat lahat ng talaga. Parang partial lang ang sinusulat Para lang or minsan maski yun ang minention, pero actually yung buo ang nire-recite yan Katulad nung binanggit ng Panginoong Yeshua, ang sabi niya, tinanong siya ng isang young rich man, paano daw siya makakapasok sa kalangitan, sabi ng Panginoon ay sundin mo ang mga utos. Sabi niya, alin doon, sabi niya. Tapos binanggit niya, honor your father and your mother, thou shalt not murder, thou shalt not deceive for gain, thou shalt not bear false witness, mga ganon, and thou shalt not covet, sabi niya, So,
parang ang lumalabas, parang anim lang ang commandments ng Panginoon, ano? Pero hindi po. Kasi it pertains na po sa the whole commandments yun. Kasi meron pa pong mga ibang commandments during that time. Yan po yung mga commandments ng mga Pharisees, may mga commandments din ng mga Sadducees, may mga commandments din ng mga ang Qumran, may commandments sa mga isin, ang mga zealots. So kaya tinatanong niya alin doon, alin kumbaga alin sa kanila. Ang binanggit niya yung Mosaic law, which is God's law, no? Pero ito nga mahaba ito, kaya mas maganda talaga na mabanggit ito kasi sabi dito sa greatest commandments na nasa Deuteronomy 6:4 to 9, ano? Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Um, tapos, and you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your might. And have these words which I command you this day be upon your heart, and you shall teach them diligently to your children, and speak of them when you sit in your house, when you walk by the way, when you retire, and when you arise. And you shall bind them for a sign upon your hands, and let them be frontlets between your eyes, and you shall write them in the doorpost of your house and upon your gates. So talagang binanggit talaga ron na dapat ito lagi pinag-uusapan eh. Talagang lahat. Love the Lord your God with all your heart, buong puso talaga, feelings, with all your soul, yung kaluluwa, ano, with all your might, lahat ng effort patungkol sa pag-ano ng Panginoon, ano? And have, and have these words which I command you this day be upon your heart, and teach them diligently, at ituturo daw natin to ng ano talaga, diligently sa ating mga anak. Kapag tayo daw ay nakaupo sa bahay o naglalakad, at kung tayo ay gumising or natutulog. At i-bind daw natin to sa ating kamay at sa ating harapan. Ibig sabihin, lagi natin binabasa to, lagi natin daladala ito. At isulat pa rin daw natin to sa ating doorpost, saka sa gates natin. Ganun po talaga, dapat hindi siya mawawala sa atin. Kaya nga sabi ni Joshua, do not let this book of law depart from your mouth. Lagi raw natin babanggitin. Ano? So, lagi natin pag-uusapan. Ngayon, gusto ko lang po banggitin ito. Ito medyo malalim ng konti kasi Hebrew ito. No? Kasi sabi doon sa greatest commandment, uh, um, Bi'abta et Adonai Elohecha. Ang ibig sabihin po dito, and love the Lord your God. Kaya lang merong na-miss out na isang letter which is yung et, yung aleph taf, ano? Yan yung first letter tsaka last letter ng alphabet, ng Hebrew alphabet. Kaya tapos sinabi ni Yeshua sa Revelation 1:8 na siya yung aleph bet. Although ang pagkakasulat ay Alpha and Omega kasi sinulat ni John sa Greek yon. Pero ang Alpha Omega is last letter and first and last letter ng Greek alphabet. Pero si Yeshua, nung nagkausap sila ni John, ay nagsasalita siya in Hebrew, hindi po in Greek. Ano po? So, pag sinabi niya, et ang binanggit niya. Ani, et, parang I am, the Aleph Taf, parang gano'n, ano? So, kaya kung siya ang et, doon sa Bihabta, doon sa and love the Lord your God, Bihabta et Adonai Eloheka. Ang ibig po sabihin, kung papalitan natin ng et ng Yeshua, and love Yeshua, the Lord your God, with all your heart, with all your soul, and with all your might. Yun po ang ibig sabihin. Ano? Tapos, kaya sabi ni Yeshua sa John 14:15, if you love me, keep my commandments. Kung mahal mo ako, sundin mo ang aking mga utos. No? So, yan po ay napaka-importante. No? At ang second greatest commandment is love your neighbor as you love yourself. No? Ngayon, again, yung neighbor po natin, ito po yung mga nangangailangan. No? Kaya sabi ng Panginoon, wag natin hayaan na lumayo sa atin yung mga humingi sa atin ng tulong na nangangailangan. Dapat, don't let them go empty-handed, sabi ng Panginoon. Ano? Lagi tayong tumulong. We have to take every opportunity na makatulong tayo sa kapwa natin. Kasi po, maiksi lang po ang buhay natin. Ano? Ang lahat ng nagawa natin ay recorded yan. Yung mga magaganda salita na sinabi natin sa kapwa natin ay recorded po yan. So, gamitin natin lahat ng opportunity natin habang buhay pa po tayo na magbigay, tumulong, magbigay ng maganda salita, encouragement, smile. Libre po yan, ano?
good words, libre po yan. At especially kung meron po tayong maitutulong, tumulong po tayo. Wag, yan po ang utos sa Torah. Yan din po utos sa New Testament. Yan ang utos ng ating Panginoong Yeshua. So, ito, ang pangpitong reading ay nasa Deuteronomy 7:1-11 na sinasabi dito na um, ang Panginoon, pinili niya ang mga Israelitas bilang sarili niyang tao. Ano? At tayo na kung gagawin din natin ang mga utos niya, no? Tayo rin ay magiging tao. Ngayon, ang patungkol ito sa lupang pangako. Ang Panginoon nangako din sa atin na kapag tayo ay mananatili sa Kanya, dadalhin din niya tayo sa lupang pangako. Kaya tayo ay para tayong katulad ng mga Israelitas na umiikot ngayon sa disyerto, no? Na pagdating ng araw, kung sino yung naging matatag, sabi ng Panginoon, he who stands firm to the end will be saved, sabi ng Panginoon sa Matthew 24 ng Panginoong Yeshua yan. So, dapat talagang manatili tayo. No? Huwag tayong bibigay, huwag tayong mag-give up. No? So, I hope and pray na itong parsya na to ay naging encouragement sa atin, ano? Na patuloy tayong maglakad sa mga kautos ng Panginoon at huwag tayong bibitaw. Gawin natin ang mga utos ng Panginoon, lalo na yung mga maliliit na utos ng Panginoon. Kasi minsan sa maliliit na utos, dun pa tayo madadali katulad ni Moses. Moses, sinunod niya lahat ng mga mabibigat na utos ng Panginoon. Tapos sa maliit na utos, dun pa siya na-disqualify. So, wag po natin baliwalain ang mga utos ng Panginoon. Kahit gaano kalaki o kaliit ito. Ano po? So, tayo po ay patapos na ulit. Tayo po ay manalangin, ano? Ama namin na nasa langit, maraming salamat po sa pagkakataong muli na binigay niyo sa amin upang kami po ay makapag-aral ng inyong salita. Nawa, Panginoon, ay pagpalain niyo ang inyong salita sa puso ng bawat isa ng mga nakapakinig at makikinig ng inyong mensahe, Panginoon. Nawa, Panginoon, ay pagyabungin mo ang inyong salita sa puso ng bawat isa upang kami po ay patuloy na maglakad ayon po sa inyong kalooban. Panginoon, muli po namin binibigay sa inyo ang papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua. Amen. At inutos ng Panginoon kay Moses na ipagpalain ang mga Israelitas, ang mga anak ni Israel sa ganitong pamamaraan. Yevarakaka Adonai v'yishmerecha. Yair Adonai panavelecha v'konecha. Yisa Adonai panavelecha v'yasem lecha. Shalom. And the Lord bless you and keep you. And the Lord make His face shine upon you and be gracious to you. And the Lord lift up His countenance upon you and give you peace. At muli po kaming nagpapaalam sa inyo ng Shabbat Shalom.